So today is the third day here in Bacolod, and first thing I need to do is to eat my breakfast, and after that then I'm gonna decide where we're going. So I order bacon for breakfast and For ano yan? Second. so now done eating my breakfast, I'm going back to the room. So now I am going to Campuestuhan. It's located in Talisay. So see ya! Finally, just here at the Campuestuhan, and look at the view. That elephant is a room. Wow. So I need to pay that entrance fee. So now I'm going to the pool. Ano na? May zipline no? May zipline na. Skybike. So now I am going to change. First, I'm going to this restaurant because they have a bathroom there. So
You can play a cheese here. Bulak. May madalo sila. Ay, so good. So this pool is for kids. As you can see, there's a lot of kids swimming. And there's a pool for adults. I'm gonna go there later. Right now, I'm just sitting. Yeah, so I'm gonna roaming around here first. Hindi ako so ganyan na. Basta, dapat hinala kasi yun mo. Dahil hindi dahil mo gano'n. So going this way for another swimming pool. Oh, huh? Asa ta? Ay, room! Room, andini nga rin, oh. So now we are going to the wave pool. Fish! Bag-on na niya open, no? Pizza! So I'm going to shoot try to play the basketball. There's a lot of like activities here, and that's the newest. There's still ongoing construction and the outdoors cafe, and they built this giant chicken there. Look how big is that. Ah, you have to climb. And this one, 35 pesos per minute. So I'm gonna buy that, and once they give me the ticket, then I will start to play here.
the way po. Oh, naik ko na bubbles. Muwid pa man eh, di ba? Oh, tawag sa wave pool. The water is so cold. I like it. It's clean. So I'm done here and I'm going to buy some ice cream because it's too hot and I need something. So, bye-bye, way po. Zip line there. There's a zip line there. Wala sila ko ng sugar. Anong flavor mo? Pistachio. Because vanilla, mint, chocolate, ube. Try mo lang chocolate. So I'm done changing my clothes and actually so we are done here. Maybe we are going to Silay. So I am crossing this bridge and this tower from here to nice view. Now we are leaving and our next destination is in Silay. Papilinia Mansion na siya na museum. Papilinia Museum.
So anyway, there's an entrance here. The entrance fee costs 100 pesos. Yeah. So, anong gusto mo, ma'am? Ito kita. Pwede lang ikaw mag... Yung may-ari ng bahay. And then yung asawa niya si Hilda, siya po yung former na may sila dito sa amin noong 1928. And then yung bahay, na-built noong 1934, pero yung hagdanan 1900 kasi galing yan sa mother house. Kaso nga lang nasira, so transfer nila yung staircase sa bagong bahay. And then yung kahoy is balayong or cherry wood from cherry blossom tree from Palawan. And then ang design is Art Nouveau. Yung ginamit na pako, wooden pegs or wooden nails. So hindi pa uso noon yung bitang nails na ginagamit natin ngayon. Itong tatlong pictures, isang tao lang yan, si Sir Ramon Hofelenia. Pangalawang anak ko siya ng may-ari ng bahay. Isa po siyang journalist. And then siya yung dating nagtutour guide dito. Kaso nga lang po namatay siya last 3 years ago dahil po sa prostate cancer. So, yung bunsong kapatid niya, si Sir Boy, yung natitake charge ngayon dito sa bahay. Ano na? Yes po. So, everything na makita nyo dito sa bahay, si Sir Mo na nag-preserve and then mga collections niya. So, dito tayo. Ito naman, ang parents ng mag-asawa. So, ito yung parents ni Hilda, si Silvestre Urquilla at saka si Bonifacia Ledesma. Yung kay Sir Manuel naman na Perez, Honorato Ofelenia, at si Margarita Severino. So, nagkaroon ng siyam na anak si Sir Manuel at saka si Ma'am Hilda. So, 6 na babae, 3 lalaki. Ito yung mga individual pictures ng siyam na magkakapatid. Lahat sila mga art enthusiasts. So, yung dalawang magkapatid na babae, Yanes. Si Sir Mo naman, yung picture niya sa dulo sa likod. So, into theater naman siya. Yung pangapat, ballet dancer. Yung panglima, isa siyang operatic singer. So, mother siya ni PJ, ni Jojo, at saka ni Dino Abiliana. So, apo niya si Carla Abiliana. So, siyam sila magkakapatid, 2 na lang yung buhay. Si Ma'am Baby, nasa Maryland siya ngayon. Siya po yung pang-8. And then yung pang-siyam, si Sir Boy yung bunso. So, naging member siya ng MET, Metropolitan Theater sa Manila. And then, naging master choreographer siya sa Manila. Yung piano, more than 100 years old na to, but still, gumagana siya. Kaso nga lang out of tune na. So, kailangan na siyang i-tune. So, made of ivory and then may candelabra kasi wala pang electricity noon. So, regalo to ni Doña Florentina, yung kapatid ni Bonifacia, sa pamangkin niyang si Ma'am Hilda. Kasi si Ma'am Hilda nagpa-piano din noon. And then, galing to ng Europe, German Steinway. And then, yung salaset, regalo po yan sa mag-asawa ng kinasal. So, halos lahat ng mga gamit dito sa bahay, regalo sa mag-asawa ng kinasal. So, dito tayo sa may receiving area. So, ito yung receiving area. So, isang sugar barrel si Sir Manuel. So, pag may bisita siya, dito niya ini-entertain. So, depende na sa kanya kung dadalhin niya sa sala or hindi. Ito naman, ang ruins ng pantalon namin, so nasunog siya. Kasi sinunog yan ng mga Amerikanong sundalo noon para hindi makadaong yung barko ng mga Hapon dito sa Negros Occidental. So, that is the longest seaport in Asia during World War II. So, from Europe, diretso na yung barko dito sa amin. Kaya tinawagan sila na Little Paris of Negros. So, dito tayo sa prayer room. Pasok tayo dito. So, ito naman yung prayer room. So, 1972, nagkaroon ng printmaking lessons sa Sir Mo. So, that is the first printmaking lessons outside Manila. So, dito yung nangyari sa bahay. And then, yung lalaking nagbabalay, yan po si Sir Rene or si Sir Boy. So, naging member siya ng MET, Metropolitan Theater sa Manila. And then, naging master choreographer siya sa Manila. Si Dino, kapatid ni PJ, so naging recording artist din siya noon. Si PJ, bago po siya naging artista, naging model po siya ng Pepe Chin. So, that is the first endorsement ni PJ. And then, sa Reader's Digest. Si Sir Mon ang first Filipino na na-feature sa Reader's Digest dahil sa pagmamahal niya sa art. So, ito yung article. And then, nanalo si Sir Mon ng first prize sa Kodak Photography noong 1956 na Olympics. 1962, si Sir Mon naman ang first Filipino na na-featured sa Asian Magazine na naka-bikini swimwear. So, naging model din siya. Estilo Ilonggo. 1989, pumunta ang BBC TV dito, featured ang mga Ilonggo delicacies. Sa Far East Cookery na series sila, so kasama ang fruit punch na recipe ni Ma'am Hilda. Ang Sugarlandia, isa siyang indie film sa Toronto, Canada 2011. Dito sila nag-shoot sa bahay. So, ito, sila residence petition to divert highway.
So during Marcos time, may project si Marcos ng road widening every city. So kung makita nyo pagpasok nyo ng Silay, makitid ang highway namin, kung anong the highway, ang daming heritage houses. So na-alarma si Sir Mon kasi nasira yung plaza dati namin. So marami kami, tawag dito, grandstand. Maraming European performers ang nagpe-perform dati dyan sa plaza. So nasira siya sa road widening. Na-alarma si Sir Mon kasi baka masira din yung mga heritage house along the highway. So gumawa siya ng petition letter, pinapirmahan sa community hanggang na-approve ng Malacanang. So naganap sa ng other group para sa malalaking sasakyan, kaya na-preserve yung heritage houses along the highway. Kaya si Sir Mon, tinawag siya naming Father of Heritage Conservation ng Negros Occidental. So, dito tayo. Ito naman, ang kwarto ng isang anak, pero yung mga gamit dito sa loob, originally from the master's bedroom. So, yung dresser, higaan at saka yung cabinet, isang set siya. Regalo sa mag-asawa ng kinasal. So, mahogany naman yung kahoy, so hardwood din siya. So, dito tayo sa my right side. Sa my library. So dati, this is the master's bedroom. So Sir Ramon converted into a library. So these are the books that he collected. Some are limited edition. Pero halos lahat yan nabasa ni Sir Ramon. And then, souvenirs from different countries. So ito yung Kokishi doll from Japan. So yung ipapakita ko sa iyo, yung micro version na Kokishi doll. The world's smallest doll from Japan. So maliit siya. So made of wood. It's a boy and a girl. So, pwede mo siyang picturean or videoan. So, ilagay ko sa table. Sige. So, ito naman, mga paineta. So, itong dalawa made of tortoise shell. So, ginamit yan ng pang-apat na anak na ballet dancer, si Mami Elisa Flamenco dance siya noon. Mga pullers at saka mga pins, mga collection si Sir Mon kasi maraming mga politicians or mga kaibigan ng mga politicians na pumupunta dito sa nag-aasla kung pwedeng mag-display ng buller. So, ang ginawa ni Sir Mon, ginawa niya collections. And this is the first pocketbook in the Philippines. Pinadala yan ng US Embassy sa mga Amerikanong sundalo dati dito sa Pilipinas. So, that is our first pocketbook. So, dito tayo sa dining area. So, ito yung dining area. So, before, ito lang yung dining area. 6-seaters lang yung dining table. So, hindi sa magkasyang siyam na magkakapatid. So, yung kitchen nila, nag-extend sila ng dining area. So, yan na yung dining table. Adjustable siya sa gitna. So, pwede mo siya ma-focus para lumiit. Kaso nga lang hindi natin magawa kasi may glass sa taas. And then, yung bar, yung maliit na barrel, nakuha yan sa galing trade during Spanish time dahil sa seaport namin. And then ito. Ito naman ang printmaker na ginamit ni Sir Mon sa printmaking lessons niya. Ito, ang first TV na gawang Negros Occidental. So, Nibico yung brand, black and white. Mga Benedicto yung may-ari ng company. So, ginawa to ng mga Benedicto during Marcos time para sa mga rural areas na hindi maabutan ng electricity kasi pwede silang manood ng TV gamit ang battery ng truck or AC-DC. So, ito naman, mga nahukay ko sa Pilipinas, mostly sa Batangas, sa China ware pala, Qing Dynasty at saka Ming. So, ito yung Berbato noon. Ito naman, yung ginamit ng mga crying ladies sa China. Yung mga hinahire sa funeral para umiyak. So, dyan nila nilalagay ang luha kasi yan yung basihan kung magkano yung ibabayad sa crying ladies. So, depende sa dami ng luha. Ito, yung galing ng Pilipinas, mostly sa Calatagan, Batangas, except for this one, it came from Israel. It's already 3,000 years old, isang oil jaglet. Bigay po yan ng mga Rosenberg kay Sir Mon as a gift. The rest, galing to ng Calatagan, Batangas, hindi alam ng Ayala Mon na ang nabili nilang lupa doon, isa palang cemetery noon na malapit sa dagat. So ito yung mga nahukay kasama yung mga kalansay. Ito yung mga gamit ng mga patay na pinapadala pag nilibing. Kaya merong Ayala Museum sa Makati. Kasi marami silang artifacts na nakuha doon sa Calatagan, Batangas.
So sa second floor, ma'am, hindi na kami nag-allow ng pictures and videos. Okay. For your eyes only na lang doon sa taas. Okay po. Sige, panik tayo sa taas. So now we are done here and we are going to take a pictures around these areas. It's very interesting.